sa sarili nilang paraan. Narinig niyo po yun? Amen. Amen. Sa sarili nilang karunungan, ina-assess nila, ay, ito yung problema, ito yung dapat na gawin, ito yung dapat na mangyari. Sariling impression, sariling paniniwala, sariling gusto ang i-impose. Kaya nung hindi nasunod yung kanilang inaasahan, lalo silang nasaktan. Inaayos ng mga tao na mapisyano yung problema on their own terms. No? Kaya nung siya nagalit, ang next doon, tawid sa away. Amen ba mga kapatid? Nung siya nasaktan, nanahimik. Nung siya ay nainis, umiwas. Nung siya ay na-disappoint, lumayas. Or mag-walk out na lang. Ganun ang nangyayari kapag ang problema ay sinusolusyonan mo sa sarili mong paraan. Normally, emotion ang nasusunod. And emotion, it darkens reason. Lagi po tatandaan niyo mga kapatid, kahit sa church, or nasa trabaho kayo, or sa bahay ninyo, or nasa school, lagi niyo tatandaan, your emotion, it darkens your reason. Nasusunod natin? Kaya huwag na huwag kayo mag-decide, huwag na huwag kayo magsasalita kapag mag-asing yung emotion. Now, nagkakaroon conversation ni Brother Carlo, no? Kailan ba yung 2 weeks ago yan? No, nag-agree kami sa isang bagay, no? Na kaya hindi lumalago ang marami. At kaya sila paulit-ulit doon sa problema, dati na nilang na-experience, umayos, na-experience na naman ulit, naayos, balik na naman. Kaya bakit kayo naging excited? Alam niyo kung naging dahilan? Actually, pride at nauuna. Yung sariling alam na tama, yun ang gusto i-implement. Amen ba mga kapatid ni Kristo? Amen. We both agree, no? Actually, natuwa siya din kasi nag-agree kami doon sa isang bagay. Na, ito kasi ituturo ito sa Living Waters, no? Para ang isang tao talaga ay matulungan ng Panginoon. Di ba humingi tayo ng tulong sa Panginoon? Amen. Pag may problema, Lord, tulungan mo kaming ayusin. So yan ang prayer. Lord, ayusin natin, tulungan mo ayusin ang problema. Nagpipray sa Panginoon na ayusin, pero nung sinusolusyonan na, sarili niyang paraan ang ginagawa. Nasusunod natin? Amen. Para maayos talaga yan, dapat magpakababa isang tao, maging honest sa Panginoong Diyos ang isang tao, at hayaan niya na salubungin siya ng Panginoong Diyos doon sa punto ng buhay niya kung saan pinakamasakit yung kanyang nararanasan. Amen ba mga kapatid? Amen. Nasasaktan ka, then cry out to God. At doon sa sitwasyon mo na nahihirapan ka, hayaan mo na doon ka buhatin ng Panginoon at itayo. Amen. Nasunod natin mga kapatid ni Kristo. Amen. Hindi yung nagtatapa-tapangan, nagagaling-galingan, kaya tatayo ako agad. O tumayo sa sarili niyang gusto, sa kaparaan na gusto niya, kaya nung naulit ang problema, ayun, bagsak ulit. Kung ikaw'y sasaktan, umiyak ka sa Panginoon, at habang nandun ka sa pain na yun, let God feel the void in your heart. Alam niyo, kaya sa Living Waters siya yung tinuturo. Sobrang Living Waters dito. Kung saan ka nasaktan, kung saan ka bumagsak, yes, tumayo ka, pero hayaan mo na Panginoong Diyos ang magtayo sa iyo. Amen ba mga kapatid? Amen. Tumayo ka. Huwag kang magpagulong-gulong doon. Tumayo ka, pero hayaan mo na Diyos ang bubuhat sa iyo. Patayo. Nasugatan ka, masakit ang sugat. Yes, you have to heal the wound, pero hayaan mo na Panginoong Jesus ang gumamot ng sugat na yun. Amen ba mga kapatid? Amen. Kasi pag tayo lang maglagay ng band-aid dyan, naku, minsan ang sugat, kung kailang kahilom na, nasugatan ulit, ay mas masakit. Nasusunod po natin. Amen. Balikan natin yung albugang anak. No, verse 20. He repented.
siya ay nagkaroon ng realization, nagkaroon siya ng decision, at nagkaroon siya ng action. Kasi nung sinabi niya sa verse 19, nung napag-isip-isip niya sa 17, na ito yung kanyang sitwasyon. Kaya sabi niya, titig ako, tapos uwi ako sa amin, at ito sasabihin ko sa tatay ko. Pagdating ng verse 20, yung kanyang plano, talagang ginawa niya. Ang sabi, at siya ay nagtindig. So pagkatapos niya maisip lahat ng yun, talagang tumayo siya, sabi niya, at tumaro sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay nagtanawan na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap sa liig, at siya'y nagkan. You see, he moved forward, pero hindi pa siya nakakauwi sa kanilang bahay. Sinalubong na siya ng kanyang tatay. That's how we heal, mga kapatid kay Kristo. Gusto mo maayos ang kalagayan mo. Gusto mo maayos ulit ang pamilya mo. Gusto mo maayos ulit ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Hayaan mong salubungin ka ng Panginoong Diyos. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Verse 20. Ang pinractice niyang sasabihin sa tatay niya, Verse 21, sorry. Nung niyakap na siya ng kanyang tatay, ang sabi sa verse 21, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako rapat dapat na tawagin ng anak mo. Di ba yun ang pinractice niya? At merong pagkaruntong yan. Ituring na lamang ako ng kagaya ng isang alila. Pero hindi niya na natapos. Bakit pagdating ng verse 22? Datapwat, nagsasalita siya. Pero, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalinin ninyo ang pinakamatabang ay pinakamagandang robe ang isuot sa kanya. Lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay. Bigyan mo ng sandals sa kanyang mga paa. It was complete restoration of his honor and dignity as the son of the rich man. Amen mga kapatid kay Kristo? Minsan hindi discuss natin na ibig sabihin ng balabal na yan, ang singsing na yan, pag-ipag. Gawin ng Panginoon. Sinalubong siya ng kanyang ama. Ganon din tayo. Are you a Christian? Gusto mo ayusin ang paglilingkod mo? Or you're somebody struggling with pains and suffering within you? Be humble. Umiyak ka sa Panginoon, magpakababa ka, at hayaan mong itayo ka ng Diyos. Amen ba? Amen. Hayaan mo na ikay gabutin ng Panginoong Diyos. Kasi pag Diyos ang tumawag, magaling talaga yun. Another example, mapahuling halimbawa na natin. Tingnan natin sa Haring David. 1 Samuel verse 31-6, very familiar sa lahat, pero basahin natin. Sa verse 1 po, ang sabi, at nangyari na si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa Siklag sa ikatlong araw. At ang mga Amalisita ay sumalakay sa tibugan at sa Siklag at sinaktan ang Siklag at sinunog ng apoy. Verse 2 kayo po magbasa. At na si David at ang kanyang mga lalaki, mga tauhan, ay dumating sa bayan. Narito, sinunog ng apoy at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay pinagdadalang bihag. Verse 4. At ang dalawang asawa ni David ay nabihag, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. Verse 6 kayo po. You see, ayan ang sitwasyon ni David, ang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Imagine, nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang mga anak. Hindi lang siya, pati yung mga kasama niya. Binigyan yung asawa niya, nawala ang kanyang anak. Yung mga bahay nila, sinunog lahat ng kanilang kalaban. Natural, masakit yun. Amen ba mga kapatid? At mahirap ang ganong kalagayan. Kaya ano sabi doon? Sa verse 4, sabi niya, namagagay si David
at ang mga kasama niya ay naglakas ng tinig at umiyak. So hindi lang ito iyak na basta lang tumutuloy yung luha. This is wailing. Palahaw yung kanilang pag-iyak. Amen ba mga kapatid? Umiyak sila ng malakas to the point na sila ay nawalan ng lakas. Gaano kahirap yung pinagdadaanan? And let's be honest, mawala ka ng pamilya, masaya talaga yun. Mawala ka ng bahay, mawala ka ng ariarian, lahat ay mawala sa iyo, masakit. Kaya umiyak siya hanggang sa mawala sila ng lakas. Ito ang kaibahan ng mga tao at ng maraming Kristiyano. Pagdating sa verse 5, sa sobrang pain na naramdaman nila, or sa 6, at nagdalamhating totoo sa David, bakit? Dahil pinagsasalitaan siya ng mga kasama niya at gusto siyang batuhin. Ito ang problema ng marami. Pag nagkaroon ng problema, imbis na solusyon ang hanapin, ang unang hinahanap ay ang masisisi. Si David ay nawala ng asawa at anak. Meron siyang dahilan para magalit. Amen ba mga kapatid? Meron siyang dahilan para magwala at sisihin din ng ibang tao. Kung sa panahon natin yan, siguro nag-inuman na yung mga yan. Kasi lahat dahil nawala ng asawa eh. Pero tagay na tayo. Wala yung asawa natin. Ganon ang reaksyon ng mga tao. Pero ano nangyari kay David? Ngunit si David, sabi niya, ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Imbis na magmukmok, imbis na magdrama, imbis na sirain ang kanyang sarili at kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos, ang ginawa ni David, nagpakatibay siya sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. Andun siya sa pinaka-lowest point ng kanyang buhay. Lumuhod sa harapan ng Panginoon at hinayaan niya na doon siya dadamputin ng Panginoong Diyos. Kaya pagdating sa verse 8 ng 1 Samuel 30, basahin ng malakas, simula. You see? Restoration. Nung sumangguni siya sa Panginoon, nag-pray, nagtanong sa Panginoong Diyos, Lord, kung hahabulin ko ba yung bumiyak sa asawa ng anak ko at sa lahat ng mga kababayan namin, maaabutan ko ba sila? Anong sabi ng Panginoon? Yes, sigurado. Maaabutan mo sila. Hindi mo lang maaabutan, mababawi mo silang lahat. Sabihin sa tayo mo, kaya mong bumawi. Amen ba mga kapatid? Amen. Pag binasa ho niyan, hindi lang niya basta napawi yung kanyang pamilya at anak, pati yung kayamanan ng kanilang kalaban ay inuwi pa nila at ilang araw nilang hinakot. May blessing pang kasama. Amen ba mga kapatid? Amen. So instead na magpasakop si David sa kanyang nararamdaman, hinayaan niya na sulbungin siya ng Diyos doon sa pinakamababang point ng kanyang buhay. Ang resulta, he was able to recover everyone, he was able to recover everything, plus the bonus nung kayamanang hindi nila kayang bilangin. Amen mga kapatid? So this is an encouragement. Binasa po natin ang Revelation chapter 2. Lahat po yan ay saway, no? Paalala. But let this be an encouragement sa bawat isa sa atin. No? Sa lahat ng mga pastor dito, alam, isa sa mga mahirap na kalagayan ng mga pastor ko, ng mga elders, no? Sa totoo lang, madalas kasi mga pastor, mga elders, pag may problema ang members, nagtatanong sa pastor. Amen po ba? Pag nasaktan, pag may problema, hihingi ng payo, hihingi ng tulong sa pastor. Ang problema ng pastor, pag sila yung dumating doon sa point na silang nasasaktan, pag sila yung naghihirap, kanino sila tatakbo? I'm sure na nadalangin ang mga pastor, pero kagaya ho ninyo mga kapatid, hindi sa lahat ng oras nararanasan ng pastor ang presensya ng Panginoon. So the pastors, is an encouragement to us. Are you going through something? Stop and remember. Amen ba mga kapatid? Amen. God knows
kung ano ating pinagdadaanan, and then balikan natin yung ating saya sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sa mga tatay, sa mga nanay na nandito, this is encouragement. Kamusta kayo sa loob ng bahay ninyo? Masaya ba yung relasyon ninyo ng asawa mo? Maayos ba ang relasyon ninyo ng mga anak ninyo? Pag hindi siya kagaya ng dati, it's just the same. Alam ng Diyos sa inyong pinagdadaanan? Stop, be still, balikan yung magandang moment ng iyong buhay. And then ask, anong nangyari? Pagkatapos nun, pagbuhin ninyo ang inyong isip, mag-desisyon kayo. Ay, ito maayusin ko. Ito ang babalikan ko. Amen ba mga kapatid kay Kristo? Amen. Sa mga youth, sa mga kabataan na nandito, parang hindi pa kayo nagsasuffer kagaya ng mga magulang, pero I'm sure kayo ay meron mga gusto sa buhay. At meron kayong mga insecurities, meron kayong mga bagay na nagpapalungkot sa inyo. It's just the same. Just stop and ask God, what went wrong? Balikan niyo yung dating tao. Lalo na sa mga kabataan na nandito, ang mga bata po, pag mga toddlers pa, sobrang masayahin. Tingnan mo si Leylay natin, si Austin kanina, si Jam Jam, di ba? Si lahat yun, masaya sila. Dati, lahat tayo ay ganyan din. Ngayon, bakit hindi ka na gano'n? Kailangan mo lang balikan, anong nangyari? And then, masaya gawin. Amen ba mga kapatid ni Cristo? Ngayon sa street ministry ko nandito, nang-miss ko yung lahat. Ayan si... Ito yung mga Dana. Alala niyo ba si Dana mga kapatid? Siga ko dati. Nandito ba yung damit yung palda na binigyan natin ko sa'yo? Wala na? Ayan. If you don't mind, si Ate Dana ko dati ay merong girlfriend. Ako mapapasa na huwag dami yung girlfriend dati. Pero ngayon may anak na po si Ate Dana. Praise God. At masaya ka din ang pamilya. Natutuwa ko sa atin. So, kasama na yung kulang, no? Wala na akong gano'n ng license. So, yan natin yan. Ha? So, sa same ministry, anong nangyari? Bakit kayo tumigil? Maaaring napapagkada, maaaring napagalitan, nasumama ang loob, na-influensyahan ng iba, hindi pa huling lahat. No? God is encouraging you. Repent, and balikan ko ang dating yung pinagdadaanan. And even to our worship team, mamaya aalis kayo. No? Aalis kayo mamaya. Amen? Amen. So, alam na mga alis mamaya na sila aalis. So, this is the right time. No? For you, i-assess nyo ng maayos. Ang sabi, identify, ano bang nangyari? Asan kayo ngayon? Kung maayos kayo, then praise God. Pero kung hindi na kayo magaya ng dati, then this is the right time. No? Meron kayong pagkakataon para ayusin lahat ng bagay. Amen ba mga kapatid ni Cristo? Amen. Anong sabi? Sa Revelation, verse 5 ulit. Hanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang iyong unang gawa. That's the encouragement, mga kapatid. That's grace of God. Pero kung manatili tayong matigas sa harapan ng Panginoon, pero karugtong ang verse 5. Balik mo sa Tagalog, kuya. Ang kahati ng verse 5, kung talagang hindi mo aayusin, ang paglilingkod mo, ang buhay mo. Anong sabi? Pupunta ako dyan sa'yo, sabi ng Panginoon, at aalisin ko ang iyong kandelero, ang iyong ilawan, no? Sa kanyang pinalalagyan, maliban na magsisi ka, maliban na magbago ka. Papatay ng Diyos yung ating ilaw, maliban na hindi tayo magsisi. So mga kapatid, habang hindi pa nangyari yung warning ng Panginoong Diyos sa atin, we need to remember, we need to repent, and we need to go back. Susunod po natin? Ay, pwede ko natin. Hallelujah, malakpan natin ang Panginoon. Wala ko nang tututog. Sige, basta lang kayo even the worship team, elders, sabi rin stop. So I have to stop. Wala ka natutugtog. It is key. Kaya pain mo yung inyong isip ang inyong damdamin. Alam ng Diyos na ating pinagdadaanan.
alam ng Diyos. Kung nabubuhay ka sa kasalanan, alam ng Diyos sa masikreto ng kasalanan. Kahit anong pagsisinungaling mo sa harap ng tao, kahit anong pagkukunyari mo sa harap ng tao, alam ng Diyos yung totoong kalagayan mo. If you are struggling, if you are in pain, kung ka naghihirap, kung ka nalulungkot, alam din ang tayo ng Diyos ang iyong kalagayan. Kaya sabi niya, remember, so part nito, you have to be honest. Payapain mo damdamin mo, payapain mo isip mo. Alalahanin mo ang dating maayos kalagayan mo. Isa sa mga visuals na gusto ko talaga makita sa church. Ako nakakilala sa Panginoon 2011. Noon ang mga estudyante, ang mga nagtatrabaho, pagdating ng mga 7 ng gabi, yung mga galing trabaho, yung mga galing schools, tumatakbo dyan sa labas. Kasi ayaw nilang balik sa midweek service. Ngayon, wala silang ginagawa. Ayaw nilang pumunta ng church. Balikan mo yung dating ikaw. Gano'n ka kainit mag-worship. Gano'n ka nina sa iyong pananalangin. Gano'n ka katakaw sa salita ng Diyos. Gano'n ka ka-excited pumunta sa church. Gaano mo na-enjoy yung mga tao sa church. Gaano ka kasaya pagbigay. Gaano ka kasaya pagpagamit sa Panginoong Diyos. Remember your first love. Sabi ng Panginoon. Na dati ay pinagpapawalan ka ng sarili mong pamilya, sinusuway mo, makapag-ikot ka lang sa Diyos. Nakakaranas ka ng persecution sa sarili mong pamilya, nilalaban mo ang Panginoong Diyos. Sa personal na aking buhay, dati, masaya ka. Malakas ka. Maayos ang relasyon sa mga tao. Maayos ang trabaho. Maayos ang kalagayan. Balikan natin natin yung mga kapatid. Ang sunod na tanong, ano ang nangyari? Bakit meron nagbago? Meron bang nanakit sa'yo? Meron ba nagsabi na masayta na nasaktan ka? Meron bang ginawa ang iba na nag-violate ang karapatan mo? Anong nangyari? O kaya, simpleng bagay lang naman sana, nag-overreact ka lang. Ano ba't lumala? O baka naman, kasalanan mo eh. Baka ikaw nagsimula. Baka ikaw ang igawa. Ay pag na-realize mo na, okay, ito yung sitwasyon, ito yung nangyari. Ang sabi yung repent. Huwag kang maawa sa sarili mo at huwag mong i-condemn ang sarili mo. Lalo ka lang magmumukmok pag naawa ka sa sarili. Lalo ka lang mahihirapan pag ikaw mismo ay kukundinan mo ang sarili mo. Yan ang Panginoong Diyos, sinasabi sa atin ito para encourage tayo, para tayo bumawi. Pinapalakas ng looban ng Diyos yung loob natin para tayo ay bumawi, tumayo, at lumaban ulit. Repent. When you say repent, kailangan may babaguhin ka.
Ano bang babaguhin ko? Hindi ka babaguhin ko ang kilos ko. Babaguhin ko ang pakikitungo ko. Babaguhin ko yung paraan ko ng pag-handle ng problema. Pwede bang hindi na ako pakadalos-dalos mula ngayon? Pwede bang hindi na ako mabilis sumagot pag nakarinig ako ng kwento ng nasalita mula ngayon? Bali ba pag nagkaroon ng problema, hindi mo na ako magre-react, mananalangin mo na, alamin ko muna ang problema, alamin ko muna yung buong kwento, mananalangin ako sa Panginoong Diyos, at mag-aantay ako ng instruction ng Diyos kung anong gagawin bago ako kumilos. Baka yun ang magandang gawin. Basta meron tayong babaguhin. Nabisi ka na sa trabaho, nawalan ka na, you spend so much time on social media. Masyado mong naging loyal sa trabaho, na nasacrifice mo na ang paglilingkod. Baka it's time. Mag-check ulit ako sa job street ng bagong trabaho. At hindi ako manghihinayang sa sweldo ko kasi mas marami ko pa niyang bibigay mas maraming sweldo. Ano kaya gagawin ko? Baka pwedeng mula ngayon. Hindi na matuto ako makinig din sa opinion ng iba. Sa damdamin ng iba at hindi yung damdamin ko lang yung pinakikinggan ko. Baka pwede ko rin i-consider yung punto ng iba at hindi yung punto ko lang gusto kong masusunod. Baka kailangan kong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Repentance requires action. It requires change. Change of heart, change of mind. Babaguhin ang pamumuhay. Baka mula ngayon, kailangan ko nang baguhin ng ugali ko. And then you decide at gawin mo talaga yun. Pagkatapos nun, ano sabi? Bumalik ka doon sa dati mong ginagawa. Maaaring wala kang ganang dumalo. Pero sa tiyain mo, pilitin mong bumalik rin. Pilitin mo. Hanggang sa bumalik ng gana. Nasasaktan ka, magpuri ka, at hayaan mo na doon sa iyong pagkabagsak ay lamputin ka ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay nagsasalita hanggang ngayon. Maririnig yung boses ng Panginoon. You will hear instructions from the Lord. I guarantee you. Masanay lang tayo na nag-aantay sa Panginoong Diyos. And then pray to God. Worship team. Pray to God. Bakit ka nakakapagod ang tumugtog o umawit ng magpagamit ng linggo? Samantalang ang Sabbath is actually rest. Hindi ka napapagod kasi tumutugtog umawit lang pero hindi nararanasan ang presensya ng Diyos. Kasi kung nararanasan ang presensya ng Diyos, kahit araw-araw ka ang magpagamit sa Diyos, physically yun, mapapagod ka. Pero mahimbing ang tulog mo, pag-isip mo, fresh ka na ulit. Sa mga dati nang dumadalo dito, bakit kayo nakakatamad ang maglingkod ulit sa Diyos? Bakit kayo nakakatamad pumunta ng church? Hindi kaya dahil pinabayaan mo na yung pananalangin mo. Nanapat yung relationship mo sa Diyos ay sobrang layo mo na hindi mo siya naririnig at ayaw na rin siyang kausapin. Sa lahat ng mawala dito nang dahil sa offense o sa lahat ng narito na merong offense laban sa kapwa, ito lang yung tanong ko. Gaano kaimportante ang taong yan para ipagpalit mo ang Diyos at ang paglilingkod mo sa Kanya? Pray.
worshiping, you might want to reflect on that mamaya pagpunta niyo sa bundok, you may start singing and praying. Pero mga kapatid, tuloy mo ko na lang. May kung pinagdadaanan, ito yung oras para madalanan sa Diyos. Humingi ang tulong. Alam kong may magagawa Some prayers and pray. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya't maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Ang magkasama ng Diyos ay tunay. Ang magkasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit ang Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Oh, hallelujah! Paulit-ulit yung mas paulit yung mga tanong natin sa mga ito. Continue to pray for yourself, tuloy yung dalangin ng inyong pamilya, ang inyong buhay, ang inyong paglilingkod, ang inyong pananampalataya sa mga Diyos. Hallelujah. Father in heaven, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, kami papasalamat. Tilalang namin ay Diyos na saganang biyaya para sa amin. Yes, O God, namin ang mabubuting bagay na nagawa na sa amin. Pero kung side namin ang titingnan ng Diyos, ang aming pa kami dapat ayusin. Maraming salamat, O Diyos, dahil pinalalahanan mo kami sa mga. Lord God, huwag mong hayaan ang manakaw ng kaaway sa inyo. Ipawag mo ito sa matapang lupa. Kung kalit mo yung aming mga puso, Panginoon, kung makayag kami kahit masakit,
Basagin mo yung aming mga puso, O Diyos. Basagin mo kami. Ay masaradong isipin buksan, Panginoon. Ang mahalaga, O Diyos, ang salita mo ay maipaon ang gusto sa aming mga puso. Hindi manakaw ng kaaway. Hindi masakal ng mga tinig. Hindi mamatay. Hindi maging mababaw ang ugat dahil sa mga bato. Kundi ang mga puso, O Diyos, hindi matakang lupa. Ang binhining salita, Panginoon, ay mabubuhay. Ito'y nahalago. Ito'y magbubunga. At makikita mo, O Diyos, na kung tumatayo sa tulong mo, nagpapatuloy sa laban ng buhay. Hanggang sa dumating ang araw na bumalik ka, sunduin kami, at uuwi tayo, Panginoon, doon sa totoong bahay natin. Pero habang hindi pa dumating yung araw na yun, tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Patuloy mo ingatan ang iglesia nito, O Diyos. Salamat sa mga pagsubok na pinayagan mo. Dahil dito kami natututo. Dito na lumalakas kami, O Diyos. At doon sa mga pupurol pang bahagi namin, Panginoon, just continue to sharpen us, O God. We allow you. Sharpen us. Punuan mo, Diyos, sa aming pagkukulang. Ituloy mo yung aming magkakamali, Panginoon. At patuloy mo kami turuan doon sa mga bagay hindi pa namin nalalaman, Panginoon. It is by your grace, kaya kami nakakatiyo. It is your love, Panginoon, that sustains us. Maraming salamat, O Diyos. Mahal mo ang iglesia ito, mahal mo ang isa sa amin. Masama yung maglilingkod sa iyo, kasama ng mga kapatid, Panginoon. Kami patuloy na dalago as individuals, dalago as a church. Papasok kami ng langit. At hindi naman kami basta papasok ng langit. Papasok kami ng langit na maraming kaluluwa rin. Maraming salamat sa kabutihan mo sa amin, Diyos. Kami tapos pagbibigay, Panginoon. Thank you for the life, the strength, the channels of blessing. Ay binigay mo, Diyos, para masustain ang pangailangan. Ang pagbibigay, O Diyos, ay pagbabalik lamang ng galing din sa iyo, O Diyos. Masukuhan ako pinaging tapat, O Diyos, at masaya when it comes to giving our tithes and offering, Panginoon. At alam na po namin, O Diyos, ikaw ang nagsabi. Pagkain hindi nagsisinungaling, ay yung sinabi yung gaganapin, Panginoon. So we pray, we declare, we believe, we claim na yung aming ilalagay, Panginoon ko, sa offering cups na ito, O Diyos, ibabalik mo sa amin, sisigwitin umaapaw, 1,000-fold, Panginoon, hindi lamang sa finances, kundi pa sa protection, para sa aming kalusugan, sa aming pamilya, sa aming matrabaho, negosyo, at sa lahat ng mga plano namin sa buhay, O Diyos. Ngayon pa lamang kami nagpapasalamat na sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Okay, so very good announcement mga kapatid. So, tuloy po yung ating mga music services, Wednesday, 7 p.m. And Friday para sa ating Holy Spirit night, soaking and prayer bond. And announcements board, Brother John, may... Okay, so, ayan, yung ating worship team, alis na agad kasi pupunta sila natin po, isama po natin sila sa prayer. And good news mga kapatid, yung mag-update na ako. So, nagbigay ng update yung City Hall ng admin ng Taguig. So, yung ating pong anniversary lobby ng Panginoon ay November 2. November 2, ipag-invite po natin yun. Amen ba mga kapatid? Amen. Punuin natin yung court dyan sa may Jacinto Street. Na pinayagan ng gamitin yung covered court sa second floor. Sinag namin kahapon, so maganda naman yung ventilation kasi malalaki pala yung mataas yung ceiling, malalaki yung bintana at marami siyang electric fan sa gilid. So, sa San Francisco, Adela. Diyan sa may sports complex, no? Waterlily ba yun? Pagkininan ko sa Mac, Adela eh. Okay. Hindi na ako mapag-argue sa conversion. So, pero yun po, pinayagan na tayo. So, mag-pray po namin yung anniversary. At nag-iipon po yung church for our anniversary. So, magkaroon na tayo ng announcement sa mga susunod siguro mga kapatid. And announcement, August, September 1 to 7. Kasi may kasalanan po ako. No? Nakalimutan ko yung ating social media fasting nitong buwan ng August. Kasi nag-seminar kami sa Laguna. Pero September 1 to 7 po, social media fasting tayo ulit. Amen ba mga kapatid? Okay, sabi mo sa tabi mo, God with us. Praise the Lord.